Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ni minsan ay hindi talaga ako tumikim ng alak sa buong buhay ko. Ang alak na ininom natin ng sabay-sabay ang kauna-unahan kong tikim sa alak. Paumanhin sa inyong lahat ngunit hindi ko talaga gusto ang lasa nito. Alam ko na ang ganitong klaseng alak ay sobrang nagkakahalaga ng mataas na presyo. Subalit ang panlasa ko sa alak ay sobrang pangit. Paumanhin talaga sa inyong lahat lalo na sa inyo Sec Master Ambrose at Pinunong General John. Kung mamarapatin nyo Sec Master Ambrose, ako na lang ang magsasalin ng alak sa inyong mga baso. Pagsisilbihan ko kayong lahat habang kayo ay patuloy na nag-iinom. Nang sa ganun kahit papaano ay kasama nyo pa rin ako dito sa loob ng silid hapagkainan. Paumanhin talaga Sec Master Ambrose. Nakakahiya subalit hindi talaga ako nainom ng alak kahit anong klaseng alak pa. Sabi ng isa sa mga kasambahay. Nang marinig ito nila Ambrose at Pinunong General John. Ang dalawa ay nagkatinginan. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, paumanhin kung napainom ka ng alak ng dahil sa akin. Nauunawaan ko kung ayaw mo ang lasa ng wine. May mga katulad mo din akong kilala na ayaw nila sa lasa ng alak. Paumanhin din sa inyong lahat kung hindi ko agad naisip na hindi lahat sa inyo ay gusto ang lasa ng alak. Sige kung iyon ang nais mo. Salamat. At si Ambrose ay tumingin sa ibang mga kasambahay at si Ambrose ay muling nagsalita at sinabi. May iba pa ba sa inyo na tulad niya na hindi talaga nainom ng alak? Huwag kayong maiyang magsabi o magsalita. Sabi ni Ambrose sa tono ng nakangiti. Nang marinig ito ng mga kasambahay silang lahat ay nagkatinginan. At walang tumugon sa sinabi ni Ambrose. Nang makita ni Ambrose na walang tumugon sa kanyang sinabi, si Ambrose ay nagsalita at sinabi, dahil walang tumugon sa inyo kung ganun lahat na kayo ay nakatikim na ng alak at sasamahan nyo kami sa pag-inom. Mabuti kung ganun, sabi ni Ambrose. At ang isa sa mga kasambahay ay inumpisahan na ang pagsasalin ng alak sa mga baso ng lahat. At si Ambrose ay biglang may naisip. Si Ambrose ay nagsalita at sinabi, oo nga pala, pinuno ng mga kasambahay. Kanina pa tayo magkakasama lahat ngunit ang inyong mga pagkakilanlan ay hindi nyo pa sa amin nasasabi. Pinuno ano ang iyong pagkakilanlan? Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng pinuno ng mga kasambahay. Ito ay nagsalita at sinabi. Paumanhin Sec Master Ambrose. Kung hindi namin nasabi sa inyo ang aming pagkakilanlan nung una pa lang. Patawad. Ako nga pala si Beatrice. At ang aking mga kasamahan ay sila Victoria, Fatima, Elodie, Floria at Ellie. Sabi ng pinuno ng mga kasambahay na si Beatrice. At ang mga kasambahay ay isa-isa nagsalita at sinabi, Sec Master Ambrose. Ako pala si Victoria. Ako naman Sec Master Ambrose ay si Fatima. Elodie naman ang aking pagkakilanlan. Floria naman ang aking pangalan Sec Master Ambrose. At ako naman si Ellie. Sec Master Ambrose ang pinakabata sa kanilang lahat. Kaya patawad kung hindi ako nainom ng alak katulad nyo. Sabi ng isa sa mga kasambahay na nagngangalang Ellie. Nang marinig ito ni Ambrose. Ito ay ngumiti at sinabi. Kay gagandang pangalan bagay na bagay sa inyong mga figure. Paumanhin ngunit, masyadong akong curious kung bakit ang mga tulad nyong nagtataglay ng mga kagandahang figure at naglalakas ang spiritual. At kayong lahat ay hindi na basta-bastang mga tao o kababaihan, dahil kayo ay mga cultivator.
Paumanhin kong nasabi ko na curious ako. Dahil sa inyong mga tinataglay na kakaibang katangian, bakit mas pinili nyo na magsilbi at maging kasambahay sa kaharian ng aking ama? Bakit hindi nyo ninais na maging kasundaluhan ng isang sekta? Tulad na lang ng sekta nila Auntie Megan. Ang sekta nila ay binubuo ng mga kababaihan na tulad nyo na nagtataglay ng spiritual na lakas. Kung inyong nanaisin ay magiging kasundaluhan kayo ng Holy Sect, na pinamumunuan ni Auntie Aurora, ang ina ng aking kapatid na si Era. Kasama si Auntie Megan. Ang Holy Sect ay matatagpuan sa Great East Continent. At sa aking pagkakaalam, dahil sa impluwensya ng aking kapatid na si Era, ang mga kababaihan sa Great East Continent ay mga nagporsige upang maging isang cultivator. Upang mapabilang sa sekta ng Holy Sect. Kaya ang mga kababaihan na may tulad nyong nagtataglay ng spiritual na lakas ay matatagpuan sa Great East Continent. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba ako nang iniisip? Miss Beatrice, kayong lahat ba ay nagmula sa Great East Continent? At doon kayo nakita ng isa sa mga general ng aking ama na si General Hyper. Ang naatasan na maghanap ng mga tulad nyo na nagtataglay ng spiritual na lakas na maging kasambahay dito sa kanyang kaharian. Tama ba ako? Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng mga kasambahay, lalo na sila Ellie at ang pinuno ng mga ito na si Beatrice. Lahat sila ay napahinto at hindi nakapagsalita agad. Nang mapansin ito ni Ambrose, ito ay muling nagsalita at sinabi, "Kung ganun, tama nga ako, kayong lahat ay nagmula sa Great East Continent. Kung sa Great East Continent kayo nagmula, ang inyong lakas na tinataglay dapat ay maaari na kayong makapasok sa Holy Sect. Bakit hindi pa kayo napabilang sa mga kasundaluhan ng Holy Sect? Hindi nyo ba hinanggad o ninais na maging kasundaluhan ng Holy Sect? Tulad ng sinabi ko, ang mga kababaihan sa Great East Continent ay mga nagporsige para maging cultivator. Upang mapabilang sila sa Holy Sect at maging kasundaluhan nito. Bakit kayo, Miss Beatrice, iba ang naging pakay? Ni minsan ba hindi sumagi sa inyong mga isipan na mapabilang sa Holy Sect? At hindi ba dahil sa Holy Sect kaya nagporsige kayo na maging isang cultivator?" Sabi ni Ambrose sa tono ng may kuryosidad. Nang marinig ito ng mga kasambahay, ang pinuno ng mga ito na si Beatrice ay nagsalita at sinabi, "Sect Master Ambrose, dahil natanong nyo na ang ganyang mga bagay, may sasabihin ako sa inyo na iilang mga pangyayari upang mas maunawaan nyo ang mga isasagot ko sa inyong mga katanungan. Tama ka, Sect Master Ambrose. Kaming lahat ay nagmula sa Great Continent. Sa Great East Continent na kami sinilang, doon na din kami nagkaisip at umidad ng ganito. Lalo na ako ang pinakamatanda sa kanilang lahat. At Sect Master Ambrose, ang general na inyong tinutukoy na si General Hyper, ay hindi kami sa Great East Continent natagpuan. Bagkus sa ibang lugar niya na kami natagpuan. Dahil sa mga oras na iyong ay wala na kami sa nasasakupan ng Great East Continent." Sabi ng pinuno ng mga kasambahay na si Beatrice. Nang marinig ito nila Pinunong General John at Ambrose, ang dalawa ay masyado nang naging curious. At si Ambrose ay muling nagsalita at sinabi, "Magpatuloy ka, Miss Beatrice." Sabi ni Ambrose. At ang pinuno ng mga kasambahay ay nagpatuloy sa pagsisalita at sinabi, "Nung natagpuan kami ni General Hyper, Sect Master Ambrose, kami ay nakikipaglaban sa mga tulisan nung oras na iyon. Nung umalis kami sa Great East Continent, kami ay nagpasyang magtungo sa Kyushu, kung saan naninirahan ang mga normal na tao. At kung saan nagsimula si Emperor Daryl. Sa aming paglalakbay, dahil napakalayo ng Kyushu sa Great East Continent, may ilang mga continent pa kami dapat daanan. Isa na doon ang South Cloud Continent, na pinamumunuan ni Empress Queen Zilong. Pagdating namin sa South Cloud Continent, nagulat kami dahil ang buong lugar ay binabantayan ng mga kasundaluhan ng South Cloud Continent. At sa amin pagiging curious, nagtanong-tanong kami sa iilang mga tao roon. At sinabi nga nila sa amin na may iilang mga tindahan ang pinasok ng mga tulisan at ang mga bantay nito ay pinagpapaslang kahit na ang may-ari ng tindahan. Kaya isang araw na naghihigpit ang mga kasundaluhan na magpatrolya sa lugar na iyon na sakop ng South Cloud. At dahil din sa pagkapagod namin nung araw na iyon, kami ay nagpasya na muna magpahinga roon. Subalit ang dala naming salapi ay sapat lang upang makabayad sa pwede namin mapagpahingahan. Mas pinili namin na hindi na lang kumain at ang aming salapi ay binayad na lang namin para sa aming matutulugan. Lumipas ang mga oras, hindi na namin matiis ang gutom.
Dahil sa aming pinagpahingahan ay amoy na amoy ang mga pagkain na tinitinda sa labas ng aming pinagsilungan. Kaya nagpasya kaming lumabas lahat at nagbabaka sakaling makakain kami na hindi namin kailangan magbayad. Bagkus pagtatrabahuhan namin kapalit ang makakain namin. Ngunit sa aming paglalakad, sa ganang oras ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay hindi na ganon kadami at hindi na ganon kahigpit ang pagpapatrolya. Baka ang mga kasundaluhan ay pagod na din. Dahil sa kanilang pagpapatrolya. Sa hindi namin inaasahan, may iilang mga tulisan kaming nakita. Sa suot pa lang ng mga ito ay matitiyak mo na mga tulisan iyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!